Tuloy-tuloy ang pagtutok ng pamunuan ng pulis sa Region 5 sa mga kampanya kontra iligal na droga, kriminalidad at terorismo. Mas pinagtitibay din ang police visibility sa mga lugar para sa programang Oplan Summer Vacation 2025. At Police Brigadier General Dizon personal na sinamahan ang mga pamilya ng Pro 5 personnel na nasawi sa mga police operations sa PNP Bayaning Police Foundation Incorporated sa Pasay City, Metro Manila upang tanggapin ng mga ito ang educational assistance para sa mga anak na naiwan. Samantala, Police Regional Office 5 nagsagawa ng 5-day disaster preparedness, search and rescue retrieval operations. Naritong muli ang transparent service ng ating Game Changer General. Ito ang ika-76 na linggo ng Weekline. Noong umaga ng linggo, ika-25 ng Mayo, mainit na pagtanggap ang isinalubong ng ating Game Changer General kay Lieutenant Colonel Cesar T. De Ocampo III, Commanding Officer, 5th Scout Ranger Battalion, 5th Scout Ranger Regiment. Sinundan ito ng maagang bicycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Hindi naman natapos ang araw ng ating Regional Director na hindi inaasikaso ang ilang dokumentong kailangan niyang suriin at lagdaan upang maipasakatuparan ang ilang mandato mula sa National Headquarters at ilan pang law enforcement activities. At pagkatapos ay nakiisa si Police Brigadier General Dizon sa ginanap na 6th Sunday at Easter Mass sa Santo Niño Chapel, Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. Lunes, ika-26 ng Mayo, nasa Pasay City, Metro Manila ang ating Game Changer General para sa awarding ceremony for grant of educational assistance to the 5th batch of PNP Bayaning Police Foundation Incorporated Educational Assistance Program. Ito'y pagbibigay-hugay at pagpapakita ng malasakit sa mga naiwan ng Pro 5 personnel na inialay ang kanilang buhay sa ngalan ng serbisyo para sa bayan. Kabilang din si Police Brigadier General Dizon sa mga dumalo sa movie preview ng Beyond the Call of Duty sa PNP Training Service Auditorium, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Noong Martes, ika-27 ng Mayo, nagsagawa ng inspeksyon at talk to men si Police Brigadier General Dizon sa mga personnel ng Rapu-Rapu Municipal Police Station sa Barangay Poblasyon, Rapu-Rapu, Albay. Pagbalik sa Campo Ola ay trabahong administratibo ang kanyang mga tinutukan. Naging panauhin niya rin para sa isang courtesy call si Police Colonel Elmer Sereno ng PNP Anti-Kidnapping Group at upang sadyain ang ilang law enforcement concerns ng nasabing opisyal. Nagtapos ang araw ng Martes para sa ating Game Changer General ng isang motorcycle patrol kasama ng ating matitikas na kasurug cops patrollers. Miyerkules, ika-28 ng Mayo, maagang naging abala ang buong pamunuan ng pulis sa Region 5 para sa selebrasyon ng National Flag Days sa Pro 5 Grandstand sa loob ng Campo Ola. Nakikiisa ang Pro 5 sa pagtataas ng watawat mula ika-28 ng Mayo hanggang ika-12 ng Hunyo bilang pagpapatibay ng ating pagkilala sa mga adhikain na sinisimbolo ng ating watawat, ang malasakit sa bayan, pagkakaisa at kapayapaan. Pagkatapos nito ay pinaunlakan naman ng ating Game Changer General ang panayam ni Miss Jane Nate ng Bombo Radio Legazpi ang ilang katanungang kaugnay ng mga law enforcement activities sa Bicol. At habang abala si Police Brigadier General Dizon sa mga administratibong gawain, ay binigyan niya pa rin ng oras ang ilang panauhin na nagtungo sa kanyang tanggapan, kagaya na lamang ni Retired Police Executive Master Sergeant Santiago Ruby Jr. at Retired Police Executive Master Sergeant Oliver Tugade, mga dati niyang kasamahan sa Special Action Force at Manila Police District, at kaugnay na rin sa patuloy na ugnayan ni Police Brigadier General Dizon sa ating mga retiradong kapulisan. Panauhin niya rin sa araw na ito para sa isang courtesy call si Police Lieutenant Colonel Gilbert E. Remo, Officer in Charge ng Regional Anti-Cybercrime Unit 5. Virtually present din si Police Brigadier General Dizon sa isinagawang Second Quarter Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Bicol Disaster Preparedness Cluster Meeting. Virtual attendee rin ng ating Game Changer General sa ginanap na launching of the Joint Anti-Kidnapping Action Committee sa pangunguna ni Police General Romel Francisco D. Marbil, Chief Philippine National Police. Samantala, nagtapos pa rin ang araw ng ating Regional Director sa pamamagitan ng kanyang motorcycle patrol. Huwebes, ika-29 ng Mayo, maagang bicycle patrol ang naging simula ng araw para sa ating Game Changer General.
Nakiisa din siya sa ginanap na Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict 5 coordinating meeting sa Pro-5 Conference Room sa loob ng Pro-5 Regional Headquarters. At bago magpatuloy sa iba pa niyang gawain ay hinarap niya muna ang naging courtesy call ni Police Captain Agnes D. Orencia, Chief Registrar, Philippine National Police Training Institute at mga kasama nito sa kanyang opisina. Bahagi din si Police Brigadier General Dizon sa isinagawang entrance briefing for the conduct of internal audit on ISO 9001:2015 requirement bilang mahalagang bahagi ng internal audit na nagtitiyak na nauunawaan ng lahat ang layunin at prosesong ito para sa isang maayos at epektibong pagsusuri. Sinundan naman ito ng ilang mga administratibong gawain bago muling nagsagawa ng kanyang regular na motorcycle patrol. At noong Biyernes, ika-30 ng Mayo, nakiisa si Police Brigadier General Dizon sa ginanap ng Nexus Orientation on the Pamana Program, Localized Peace Engagement, and the Transformation Program na inisyatiba ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity na ginanap sa 9th Infantry Division, Camp Elias Angeles, San Jose, Pili, Camarines Sur. Sinundan ito ng pakikibahagi ng Pro-5 sa simultaneous flag-lowering ceremony ng PNP kasama si Police General Romel Francisco D. Marbib, hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas bilang presiding officer. Sinundan naman ito ng mga administratibong gawain bago muling umarangkada para sa kanyang palagiang motorcycle patrol si Police Brigadier General Dizon. At bago natapos ang araw ng ating Game Changer General, nagkiisa muna ito sa ginanap na 268 BIR Travelers Haven Incorporated o tinawag nilang Birth Regular Meeting kasama si BIR Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. na siya ding Birth President na ginanap sa Misibis Bay, Bakakay, Albay. At noong Sabado, ika-31 ng Mayo, naging abala ang ating Game Changer General sa ilang mga kaganapan. Una na dito ang ginanap na National Advisory Group at Highway Patrol Group Second Reunion Ride for a Cause 2025. Sinundan ng pagiging guest of honor and speaker ng ating Game Changer General sa closing ceremony ng 5-day Disaster Preparedness, Search, Rescue and Retrieval Operations Seminar and Turnover of PNP Blue Box Equipment sa Sandigan Park sa loob ng Regional Headquarters. Panauhing pandangal at tagapagsalita din ang ating Regional Director sa ginanap na oath-taking ceremony of the new set of Lacan Bicol Chapter Officers and welcome ceremony for newly assigned Lacan sa Pro-5 na ginanap sa Sarong-Bangi Beach Resort, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Personal niya rin binigyan ng security coverage and police assistance sa araw na ito si Congressman Elizalde Esco ng Ako Bicol Party List at pagbalik sa opisina ay hinarap din agad ng ating Game Changer General ang ilang mga administratibong gawain bago muling nagsagawa ng kanyang palagiang motorcycle patrol kasama ng iba pa nating kapulisan sa Bicol. At sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula ika-25 hanggang ika-31 ng Mayo taong kasalukuyan. Umabot sa mahigit 700,000 pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng pulis sa Rehiyon 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 20 suspects mula sa 22 ginawang operasyon. Nanguna dito ang Camarines Norte Police Provincial Office, sinundan ng Naga City Police Office at pumangatlo ang Catanduanes Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 15 suspects mula sa ginawang 6 na operasyon. May 11 operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 3 ang inaresto. Habang 10 suspects ang huli sa kampanya kontra illegal fishing mula sa 5 ginawang operasyon at pagkakakumpiska ng mahigit 30,000 pisong halaga ng mga kagamitan. May 6 na operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 16,000 pisong halaga ng mga lumbers at leaches. Samantala, umabot sa 67 most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo. Habang 7 ang sumuko at 1 ang arestado sa mas pinagtibay na mga hakbang kontra insurhensya. Sundan kami muli sa susunod na linggo. Ito ang transparent service ng ating Game Changer General. Basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama. Serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD. Approachable, presentable, and dependable. Kasurug Kaps!